Feliz Sábado. Handbukanan sige. I will be saying one verse, one phrase for Hebrew. You can repeat after me. Henimatu Umanayam. Everybody, Henimatu Umanayam. Shevet Hakim Gamyakan. Shevet Hakim. In English, it can be found in Psalm 131, verses 1 to 3. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Pagkailog bang makatakot sa mga kaigsunan na pagkaiusa diha kang Kristo. Amen? Amen. The question that we have to okay, here we go. The question that we have to answer is how one can be a great Christian friend, a faithful friend. In our generations right now, we can't say apparently, gamay ka, makainom ka na, tinuod na amigo. Tagal mo maigsoon sa ka mga butang na makapawala sa mga pagpamigo ay makainom ta at faithfulness. Unsa man. What? Exactly. Why? Jesus was a true friend. Am I right? Yes. But he was denied because of money. Yes. Jesus was sold of how many pieces of silver? 30? 20. 20 pieces of silver. 20 na 20. Kung masabot, kwarta. Alta. Kabalo mo makaigsunan, kana galing closely mga friend karon. Masira inyong panagpamigo. Mahulamin kayo na kayo, magkaan kayo na, ina gina, uy, igsoon kayo. Igsoon, nakay, pagdala, parang ko, dili na lang sa inyo. If that friend is not a faithful friend, but if that friend of yours, may na siya ka-igsoon, na ako kwarta dali igo-igo ra gini. Kana na friend na kabalo mo explain, kabalo mo pasabot sa imo, you pressure that friend. Amen. Pero kung ikaw po the friend, are you the faithful friend? O na siya pamagana. Ilang iuna direct open-minded and honest. Labi na karon? Open-minded ka ba? Di oras, di uro. Daghan kayo na ka, di uro kayo open-minded ka ba? Ako po, isang ko anin. Kapag naman sa una, kung kapaka ba? Open-minded ka ba? Ang sinuod, nasan kaya ang brother, ang iyang nawalaan to, mga more than 200 man. Nagkapaka pa dyan. Tungkol sa open-minded, but it doesn't be like that. Open-minded is that and honest. Honest na tayo ng bukang. Kabalo mga kaigsunan, lisod kayo makita ka tigala honest. Bisan ka lang dentista. Tinuod. Kaya nga naman, to tell you honestly, the church is shaking. And even in our own faith, we are shaking. One of the disturbances is your gadget. Social media. Next one, motivation. Motivated ka, ginamotivate ka, uy, pag-angkot na. Uy, pagkanindot na. Kanino? Magtinuod ka na higala. Kung kanang higalaan, magadalan mo, padulong ng Kristo. Amen? Amen. Pero pag kanang higalaan mo, ay magdala sa iyo sa kalaglagan, hindi na tinuod ng higala. I have experienced that one too. If you have read my story and watched my testimonies of faith statistics, Southern Asia Pacific Division, because I was the missionary of Southern Asia Pacific Division, na ako story nito, kung gaseta na ako, because I will become a drug addict. I was a drug addict, and I was a compromiser of the status. Pero after na ito, mas was pregnant. See? Ang ako
motivation ng ako mga kaila nga mga Lasik. adik. And because of that, hindi mo kung atubad wala nang ingon sa imo. Busa ka niyo mga patanaw, manguyab gali o mangitang higala kanang mudala o buruon ka ninyo muduot kayo pagdulong sa langit dahil na mudrag na ninyo padulong nito sa imperno. Roughly speaking. Kaya nga naman, kung anak yung partner karon mo na rason na dili mo makasimba, bulagin. O kana yung higala mo na rason na dili mo makasimba, you will not be motivated to go to church and to open your Bible and to pray. No, that's not a great Christian friend. Next one, prayerful, given and siya. Friendly and approachable, given and siya. A trusted friend, kaning trust mga kaigsunan. Lisod kayo isang pangitaon nga higala. Ano bitaw? Masalinan ko nimo? Oh, friend karon, close friend mo, pero magkakataon, pinichika ka ni siya. Now, I would like to point out, because why biblical ourselves here? Nag-iingat din ni, verse 1 sa medical missionary, he should kindly point out their errors, and they in turn should be grateful for a friend so faithful as to tell them that their faults and how to correct them. Amen? Amen. Ang tinuod nga higala, ingon nyo ka ang igsoon sa inyo na imong gibuhat. Pero, ingon sa counsel niya sa atong prophetes, ingon siya, nga, ang tinuod na grateful o nahigala o so grateful as to tell them their faults and how to correct them. Diba? So, kung yung isip-isip, ganaan yung mga kapagkada sa Masakikos, para sa Imam Joyce, sabi ni Imam Joyce pa pala, Joyce and Rose pala, sabi ni Imam Jimenez. Ha? Happiness de ay. O balakwit mo na siya sa una. O, karoon kaya nabigyan naman siya. Ako nila nabili na niya. Sa mga batch, sa Masakikos, we are bonded. Why? Ang among batch sa Masakikos, murag yung mga murag tawagan ano ito? We are very close. Why? Because everyone is honest. That is, I can say, a faithful friend. How many years we've been friends since Mas Amigos? 8 years? Since 2008? Ay, 2007. Kung saan na po 2000? 25. 25. So, pila na ka years? 18. 17, 18. 18? Ikaw, kung hindi tayo dyan, pag-ilisan. See, and we were still very close because we are bonded with honesty. Pinakahay niya. Uy, hindi ka mag-baksay-baksay. Pag-baksay ka rin tayo, hindi ka buwan ko sa impyerno. The point here is that a true friend in Christ will help you go in Christ. Amen? Amen. Ona sa mga kaeksunan ng council sa Tualasti, ningon din sa Sons and Daughters, page 242. How precious is the knowledge that we have a faithful friend, one who imparts us a noble and elevated character, which is pertaining to Jesus, will fit us for the companionship with the heavenly angels in the courts above. Una sa mga kaigsunan, ang faithful friend is makapadool ka na kung nato sa langit kung nato sa Kristo Hangsan. Amen. Thank you, Sir Benj. Next, we'll have the group 2. Dapat kaya nag-iikot ito. Next, sa group 2, sa inyo ang mga ilhanan, mga tips ninyo on how to find Christian, great Christian friend. Then, mga kanta sa mga isala yung mga report.
Kuya rin mag-report. Sira. Sabat, Bisa- mga kaisunan. Sabat. Habis sabat. Sabat. So, kami ang punto. Para pala natin So, ako pwede po na ang mga kasabutan, no? Ang question is, unsay mga characteristics as a good Christian friend. Okay, so ang pinakauna is, dapat daw masaligan. Okay, so, as a friend, no, kita ka mga amigo, diyan masabi ang ato ang mga problema, no, ang ato ang mga nanakit, so, mga plano. So, kita po, as a good friend, dapat kailangan kita masaligan. Okay, next is, dili dalon sa pagtutang sa mga daotang buhat o mga kahilayan. So, matana, insay nilalaw kami sa fireworks sa resipyo. Wala ka. Okay, so, as a good Christian friend, ipasay sa totalang Christian kanina. Okay, so, as a good Christian friend, dapat, dili natin sila dalon sa pagtutang ng mga kahilayan o mga tao. Or kita po, kung mangita po ng friend or no, so dapat, kanang mga dautan, kanang mga amigo na to, o mga tao na nasusunod sa kinabuhi, nag-alon ta sa mga kahilayan, mga dautan, mga binuatan. So, red flag na siya, no? So, I hope, nakabalon pa tayo na, so, ulitin na kita. So, dapat na gitawag ka, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. So, proceed. Mati na bangon. Okay. So, kita ko, sa friend, kung sila yung mga, kita na sa mga amigo, tayo na lang, magkinabangay. Magkinabangay na tayo. And supportive, magkiyatagon, mabiyabiyon. Okay. Sa ito akong sitwasyon karon sa Pilipinas, no? Ito, naghanap ng problema, ganun sa gobyerno. So, ako nakabalo, no? Wala kalagaw ta, or padalo ng simbahan, nagtataguan ng mga kaigsunan, no? So, simple lang na smile. Simple na smile, o pag-ingon nga, abisawa ng suod. So, wala kabalo, nahanap na isa na lang, nakalimpay na ano, pagkabalo siya, nahanap siya kung kapay, kaya dala siya ng problema. No? Nahanap siya yung mga bukat niya kasi. So, pagkakita niya sa buwan, smile ka niya, i-greet ka niya, so, nikaan niya kasi. So, as a Christian, no? Or as a Christian friend, so, ayaw, smiling yun. So, ano lang mo, pag nagpunta, greet, smile, greet. So, ako rin sa tapa sa mga kaisunan na to. So, ayaw, ganit gamay na mo insight, kanapa ko sa to, sa adlaw na pinagawin. O, pera salamat. So, nalunggan na to sa group 2. At ay sunod sa group 3. Kanta ninyo na dayon ayan ay mag-report. Salamat kayo dagan kayo sa mga uban mo, mga testimony nila sa uban ng mga groups, group 1, group 2. So, examples nila on why nakato siya o inahamtik great vision. At ang tungguan ako sa birthday.
May hapon mga kaigsunan! Hapon. God is good All the time. all the time. It's good. So sa ako sa group 3, diba sa pag-question Kuya Bani? How can one become a great Christian friend? Yes, so ano pagkahibalo nga great Christian friend ay ang ang friend karon. Sa ako ang grupo, namin lima, yan namin, ibang pinipaandam. Una anak ay a friend that is simple and modest. Diba? Kaya dito, makita niyo sa tao na simple, modest. No? Makita niyo mo diyan, kaya anong gusto, ako'y natutunan na, what you wear is defining who you are. Kung kasi mo ginasuot, mo po na, na-define mo, kinsa ka. No? Parang very important din yun nga mag-surround that friend nga simple lang. Dili bitaw na simple trend karon, especially the youth, dili na simple trend karon sa atuang kalibutan. Simple and modest. Then ang ikaduha na mo kay humble and helpful. No? Ganun ito, friend nga humble na gani, helpful pa dyan, matinabangon. Dili na ng friend nga duulog ka kay naring nahanglan or duulog ka kay kapangayo ng tabang. Ganun ito, friend nga na-initiative na mutabang sa imuha. O magpatasigay mo imuha. Kay diri mo sa itong kalibutan, kailangan kita na ay mga friend, family nga mutasig sa tuwa. Kay dili mag-permit dasig ta. Naisipin na tayo mo magpatasig sa tuwa. O kita po magpatasig sa uban. Magpinasigay ta tanan. Tayo ang ikaduha kay prayerful. Naay mutabang sa imuha o naapoy muampo sa imuha. Diba ang nagata sila nga dakudo kay nga blessing na inaampuan ka. No? Diyan kay sa piling nga ampuan ka. Ampuan ka sa imuha, journey dili sa kalibutan. Nga dili ta magluya-luya, nga tabangan ta mag-conquer sa tuwang mga trials o pagsulay dili sa kalibutan. Ang ikatulong na mo kay kung natin prayerful, sometimes magod, all we need is a good listener. A friend na maminaw sa ato, sa ato mga rants, sa ato mga problema, kay dili na to makayang mga kaigsunan kung kita-kita na ang madalaan ito ang problema. Kailangan ta na ay mamatik sa tuwa o mahatabong advice, mapakapsir. A good listener and a good advisor. Ang ika-lima na mo is, muna din siya ang amigo na dadakot ka sa tigilan sa Ginoo. A friend that is a good influence, has good influence nga, ihatag, di ay ka nang dadakot ka pa iyo ka sa Ginoo. No? Anak dito sila mga youth and mga kaigsunan nga. Kung sa imong kasurang sa imuha, kung sa imong environment, will surely affect you. Ma-influensyahan din ka na. So no, it is so nice na magpalibot na o mga good influence ug dadakot ka din sa nila sa Ginoo. Samtang kami brainstorm ani lalay sa organization. No nga, kanita natin ay it's a God characteristic. No? Kita dapat mga kaigsunan ato i-practice ang characteristics sa Ginoo para po kita nanimong good friend diha sa Ginoo. Para pabalik niya, we are ready to take that eternal life. Okay. Amen. Okay, lastly, ato paminawan ang group number 4. Salamat kay group number 3 no, sa inyong mga insights on how one can become a great friend. Ito lang yun, ang itong mga taga-group 4, dito na alam sa special music na yun, inahapon na yun dito.
May hapon sa tanan, mga igsoon. Hapon. Salamat po mga igsoon karong hapon sa ato nga programa. O sa akong mga bahin sa kaupat, no, sa grupo. Ang buwang nakita mga igsoon sa akong pagkilagi sa matuon ni mong higala. Ang matuon nga higala, isulti sa Biblia, no? Ang diyan sa home size na platform. Ingon siya tuloy ko kaya ako magtilong. Pasabta ko kung hakit ko masayo. So, mula ko sa friend, kung doon na kay hingala, sunod yung hingala inside the church, outside the church. So, usahan siya mga igsoon na sihan sa matuod yung hingala na brad, sister, tutuloy ko, pasabta ko, inunana din yung buwan. Ano ba? Usan mo kayo igsunan na makita niyo nga inuod din siya din yung nagigana. Tinuod din mo siya nagigana. So, kaya nakita niyo mo siya ng inuod nagigana, tingali, kung sa kalibutan mga kaigsunan, yung imong planos kalibutan, di ba naman yung Biblia, Proverbs, chapter 19, verse 4. Nga ang tinuod yun na higala, kanang talagang higala, nakakay kwarta. Usap kinang sa pinasihan. Kung huwag kay kwarta, huwag kay higala. Sa wala siya kung dito na sa kalibutan. Pero sa side ito mga igsunan, mga higala ka, kaya hindi mo si Jesus na higala ko kamo among tanan. Ang higala niya, sa gilid sa gitawat na nagpresent siya sa salapi sa imong pagkadisyon. Sa imong pagkadisyon. Kung bayan at sinabuhan, no? Kristohan o salapi. Kung huwag ay kwarta mga igsunan, kulay murang minus kayo. Minus kayo ng igsunan ko. Usahan siya. O niya, ang ikatulo ninyo, makita niyo siya na sulit ng higala ng igsunan ko. Kana wala siya isyo, kinahanda ang higala niya kay wala siya isyo. Diba? Usahan na siya na ang kinahanda ang higala ko na palahubo. Paligarin niyo. Kung kinahanda na. No? So, usahan kita ito na pwede ang kitang nakatanong. Pagkitao na ito na maghihingala ka ng parihasa ako. Hindi ka maghihingala ko, hindi parihan ako. Diba? Ano parihan ako? Kristo Manon. Diyos nun. Bubutan. Unya, pilit kahibalong mga likas. Ibalong mga likas. Muna yung usapin na part na kinahanglan na ito. Diba? Katapusan, makita kita po siya na kita po siya ng gala na huwag hinibahon siya. Hinibahon na pilit mo siya makita, imusap na tayo siya na, uy, ano ito doon? Gusto mo ba? Inakusalan siya na nagpahinundong ako na alam sa mga Kristohano, importante nila siya pinagitawag na pakikigala inyong pagkahinundong pinagi sa pagsimba. Na may ikus Biblia sa 1 Timoteo 2:15. Paningkamote, pag-ayaw pagpakita sa imong kabulingon. Ingon nga ikaw, magpagbabaw ka nila ang ikaulaw o nagpunto sa gusto nga paagi. So, usapan sa kaigsunan nga ang akong gihimo niya ay nakita mahimong higala, paningin na sa paghigala ko sa kita mismo, maayon ka maghigala, mahimong kang paningin. Musimba siya, sumayo ko siya rin. May magiging siya at pumisa. Higala ko niya. Bisa gini mo siya, siya yung loob nito. Na pwede ba magpatuloy
ko sa ito, sino ba? Lahi kayo mga igsunan. Usa na siya na naningkamot na sa tutugulingon. Kamot na ang atong pagkasunod at tingala sa upato sa sulod sa gawas, mahimutang paningnan. Diba? Mahimutang paningnan mga igsunan. O silang sa mahimut po na sila. No? So, sa ako lang na sulod, napagabi ni Sulis Biblia na hindi mo sa ating tao, lahit po na siya. Kaya kung sa ating ikipag tao, bisan triyan ako na Kristuhan, ang Biblia din ko mga ayaw sa atin sa isang tao. Kaya kung sa atin sa isang tao, delikado ko yung suot kay nautulog ka, na dito nautulog ka, niya mula dito maayon na ihurog na po yung pagsabi o so kaya makita yung igatagin ko na siya. Nagyan po na ako mga ex na dito maayon na sobra na ng tagad ko na isunod din ko siya higala. Ikaw na rin ito. Siya ni Ana, ikaw ginawa. Kaya na siya. So, ang ako din kapahinundok ng mga ex sa atong relasyon sa Ginoo o sa tao. Pagkigala ko sa Ginoo, maayon ko sa tao kung maayon. No? So, mga na atong ko sa atong mensahe ko na Ginoo panarangan. Salamat kayo, Group 4, sa inyong practical na mga rason, mga reasons on how one can become a great Christian. And to all groups na participate this afternoon, we thank you. I guess ito pa na natin ito ng karong hapon. And before we proceed to the summary of our discussion this afternoon, na ay ato ang i-insert ko sa itong program kaya gusto ko na ito mapaminawan ang mensahe sa awit sa itong bisita si Brother Benji Pinoy. So, ato ihatag sa iyo panahon, no? Magulong na sige na ni connect na ni sa so, maminaw sa taas sa mga pinagsayang awit. Then after na, I will have the short summary of our group discussion this afternoon. Sir Besh, meron ka to. Maka na. Mga kaisunod, the message of the song would tell us that maski karon din balik ang Ginoo, no? Sa kadaghan ng mga tribulation, willing karon balik ang Ginoo. Christian, go to
faithful in service. God, you watch and pray for solace. This will be the day. From all temptations, you must fight against the night. Brother, sister, time is short now. Serve and love, live by faith. For the things on earth are passing. This will be the day. This will be the day that the Lord returns in glory. This will be the day when He calls His children home. So be faithful in service, as you watch and pray for their solace. This will be the day we must give our lives for it will come, it will come, when the Lord returns in glory. This will be the day when He calls His children home. So be faithful in service, as you watch and pray for their souls. This will be the day. This will be the day. Amen. Thank you, sir, sa unang awit. And for this afternoon, ano siya, dahil lima katik ihanag ang Bible to know how can one become a great Christian friend. Number one is in Proverbs 13, verse 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. So when we are with wise friends, we became like them. Wise friends can influence us to become the faithful follower of Christ. So, una to no, kung na may mga cellphone diha or notes diha, Proverbs 13 verse 20, ay pinakauna natin. Ikaduhang atin is found in Proverbs 16 verse 28. Proverbs 16 verse 28. Again, yung three, a perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. So, naduwagin nito, avoid gossiping at all times because it can ruin friendships. If you have a concern, direct it straight to your friend instead of spreading it to others who do not even care about the issue. So, ito na sa Proverbs 16 verse 28, let us avoid gossiping at all times. Then, third,
leadership is found in 1 Corinthians 15 verse 33. 1 Corinthians 15 verse 33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. So, do not be misled. Bad company corrupts good character. We should be careful in selecting our friends. They can influence our decision, eventually our characters. So, ikaw pantay na naman tip, or how can one become a great Christian friend? Is found in Ecclesiastes 4 verse 9 to 10. Ecclesiastes 4 verse 9 to 10. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person fails, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. So, the great true friends help each other, especially in doing the things that God wants us to do. When we become spiritually weak, our true friends can lift us up and keep us going. So, matuno, Ecclesiastes 4 verse 9 to 10. And lastly, the last gift that we will be receiving today is found in Colossians 3 verses 12 to 14. Colossians 3 verses 12 to 14. It says there, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. For if any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So true friends are always patient and kind with each other. True friends also always forgive when other commits mistake. And let's try to be the kind of friend that Christ wants us to be. So I hope na kaniya to ang activity for today. Ato yung na-identify kinsa gina itong mga true friends. This afternoon, we have decided to be a true friend for Jesus. So, dili lang kayo siya ingat na ato lang i-evaluate na itong mga friends karon ng dili. Let us evaluate ourselves if we are one of that great true friend. Kung pwede ba makita naaba ito mga qualities of a friend, kato mga values at characters na na-mention ako patuloy of verses. I hope na in itong program this afternoon sa AY, we will have a maka-identify na ka kung kinsa yun, kung saan na ito pagpili sa ato ang mga amigo. O kita po, mahimot ang atong amigo na ato ang mga nadiskasan karon na dili ta mahimong mapandol, makapandulan sa uban dili makahimo ta sa pagdala sa atong mga amigo sa Ginoo. And thank you kayo sa participation.